Hello mga kabady, welcome back again to my channel. So ito na yung update sa ating mga binhi, mga kabady na ating binudbod. So after 4 days mga kabady, ito na yun sila. So ang tatangkad na mga kabady, ang ganda talaga ng binhi na to na SL8. So ganito na yun, after 4 days pa lang oh. So ayan, so nakita nyo mga kabady, success talaga yung ating pagkulob sa ating mga binhi. Isa kay rami pa nito mga kabady, kasyang-kasyan talaga siguro nito ang 3 hektarya. So kasi nga kapag yung hybrid itatanim ay paisa-isa lang yan. So atin na itong dagdagan ng konting abono, urea para lumaki yung kanyang yung kanyang katawan, magsipak siya. So ayun mga kabady, nilagyan din namin ng panali dito no. So nakita niyo meron kaming mga plastic na tinali diyan no, plastic straw. So yun, hinilian namin yung kahoy no para pangbugaw yan sa ibon mga kabady. Kasi yung ibon mga kabady, kapag hinayaan mo lang yung mga maya, mga ganyan, ubos yan lahat mga kabady. Kakain yan nila yung mga natira, hindi sila lalaki no, hindi sila magkatulad ng ganyan. So importante talaga yung straw mga kabady, lalong lalo na kapag ang yung yung punlaan, merong mga malalapit na mga malalaking puno. Diyan yun naggawa ng pugaran yung mga ibon. So need talaga na merong ganyan mga kabady. So isa pa rin nito mga kabady, pangbugaw din ito sa manok. So kung may manok man sa malapit sa inyo ay ayun, pag-distract yan, or kung hindi sila ma-distract mga kabady, lagyan nyo ng net para mas safe yung nyo, punlaan nyo, mga binhi. So ayan na mga kabady no. So, ang malaki na yung pinagbago nito. So, meron ding nangalalanta mga kabady kasi nung nakaraang araw, ang lakas ng ulan, yung mga maliliit pa lang, hindi pa nakatayo, ay naabot ng tubig. So, kapag ito ay nalublob ng tubig na matagal mga kabady, ay hindi rin ito maganda sa ating mga binhi. Kasi malalata sila at posible ay kakainin ito ng kuhol. So ngayon mga kabady, tingnan nyo meron ding mga parts mga kabady na kinain na kuhol So ang daming kuhol dito mga kabady. Mamaya ay mag-spray tayo ng for kuhol na Muluside. So gagamitin natin yun. So maganda yung spray natin mamaya mga kabady kasi after an hour lang or 30 minutes, epekto na yun mga kabady. So ituturo ko rin doon kung paano ang tamang pag-apply ng para sa kuhol, para 85 to 95% mamamatay talaga yung kuhol at safe ito sa ating mga palay. So yun, so ayan na mga kabady, ito yung first step mga kabady kapag kapag apply kayo ng para sa kuhol na Muluside ang tawag dito. So una mga kabady, patubigan nyo yung palayan mo, yung punlaan. So kinailangan talaga yung tubig mga kabady na ilublob yung mga binhi mo, yung yung punlaan mo para lumabas yung mga kuhol. Kasi nga kapag walang tubig yan mga kabady, hindi ilalabas yung kuhol. Kapag walang tubig yan mga kabady, yung mga kuhol ay magtatago lang doon sa lupa. Pero kung mayroong tubig, maglalangoy lang sila. At kung meron silang makain, katulad ng ganyang palay na bagong sibol at dabong pa yan, malambot pa yung katawan, ay yan yung kanilang paboritong pagkain. So kinakailangan talaga nitong tubig. Tsaka rin mga kabady, dapat hapon or umaga mag-spray ng ganito para sa kuhol, kasi nga sila ay active pag hapon, yung hindi na masyadong mainit yung panahon. So ayan mga kabady, ang ating gamit na medisina, ito yung Niclosa sa His Corporation. So ayan, isang sachet lang mga kabady, sapat na yun. Maliit lang naman yung ating punlaan. So okay na mga kabady, sapat na yan. So tingnan natin mamaya mga kabady kung epektibo ba to. So ang isang sachet mga kabady is good for one knapsack sprayer yan no. So isang sachet good for 16 liters of water. So lalagyan natin ng tubig mga kabady.
Ang ganyan mga kabady sa isang hektarya ay mga ilangan kayo more or less 10 packs or 1 box na para sa kohol for good for 1 hectare niyan mga kabady, no. So lagyan lang ng tubig mga kabady. So punuin lang yan mga kabady at ready niyan for spray. Punod itong gitor to na mo, traktor na, grabe tubig yung nagana. Ito punod? Buburag tubig. So yan na mga kabady, no, inisprayhan na natin. So medyo nagka-troubleshoot tayo sa ating sprayer mga kabady. So kaya tingnan niyo yung ano niya, nozzle niya, oh. Parang ihit ng tao. Ihit ng lalaki mga kabady, no, nag-squirt lang. So hindi yan maganda mga kabady kasi yung ano niya, yung medisina niya limited lang. So mas maganda mga kabady ay yung mas spread talaga yung kanyang medisina. So ayan, inadjust siya na mga kabady, no. Kung nagtataka kayo mga kabady, yung baiti ko ginamit yung bagong knapsack sprayer ko, yung binili ko ay link ko sa baba yung saan ko yung nabili ay para lang yun sa aking para lang yun sa aking amo na ginawa. So ito hindi ayaw ko kasi na magkahalo-halo diyan sa isang knapsack sprayer mga kabady yung mga medisina na gagamitin natin dito sa palayan. So ayan mga kabady, si Ricky Boy. Patay na kaning kohol ni ugma na. Tingnan nyo, madadapa yan mamaya mga kabady. Ano ba? So ayan mga kabady. So ayun mga kabady, no. Nadapa siya na. Dahil yan sa merong spray dyan, bang tawag na panali na pangbugaw ng mga ibon mga kabady. Nahila niya yun, nasabod sa kanyang sprayer. Ang bigat niyan mga kabady, mga nasa hindi ko nagkakamali, nasa 20 kilos yan, 15 to 20 kilos yung bigat kapag puno. So mahirapan talaga kayo mga kabady. Tsaka ang footings mo ay lapok. Baka. Yan, hindi malambot yung lupa. So kapag nasabod yan mga kabady sa sinigurado kayo mandapa. Yun mga kabady, no. So balik na naman si Ricky Boy. So dapat siyang mag-ingat dyan mga kabady. So kinakailangan talaga yan mga kabady na pag-spray dyan ay dapat meron jud nga tubig. So yun, tubig talaga yung importante mga kabady. Tas walang tagas, walang buhang sa pilapil yung hindi makalabas yung tubig. So doon sa ibang luwang para yung medisina ay stay nandyan lang palagi sa tagurano, sa punlaan. So katulad yan mga kabady, kita nyo merong kohol. So mamaya mga kabady, after hindi pa nga matapos siya dito mga kabady, hindi pa lang 1 oras, makita natin na namatay yung kohol. So yan, so napaganda dyan mga kabady, sprayhan natin yan. Magsilabasan yan kasi mga alas 4 ng hapon na ngayon. So active sila kapag hapon mga kabady. So yun, so tingnan nyo yung kohol, ang dami mga kabady. So kapag yan, yung mga maliliit mga kabady, yan yung talaga yung napakatakaw sa binhi, yung sa kapag bata pa yung punla, yung mong tawag ito, itatanim mo, no? Yun, dami, kita nyo sa screen, yung iba nga mga kabady, umakyat na sa sa ating mga palay. So yun, so hindi ako rely sa amo kasi nga baka hindi yun mamatay. Hindi talaga natin mag-spray talaga ng yung muluside na pagpatay ng kohol. So ayan mga kabady, kita nyo genome ko mga kabady. Yeah, di ba? Ang yung medisina, walang hiya ang mga kohol na yan mga kabady. So kailangan to talaga itong sprayhan natin. Meron na talagang mga kohol yan mga kabady na umakyat na sa ating mga palay. Maliit pa lang natin na palay. Kapag hinayaan na natin yan mag-overnight mga kabady, sinisigurado kung mangangalahati yung ating mga palay na bago pa lang silabasan mga kabady, no, ito talaga yung stage na pinakapaborito nila. So kinakailangan dyan talaga mag-spray. So yan mga kabady. At palaging i-check yung pilapil mga kabady na merong yung tubig ay hindi makalabas. Kasi para
yung medisina ay nandyan lang sa pilapil. Nandyan lang. So overnight tayo mga kabady, at pagka umagahan ay i-drain natin para mawala na yung medisina doon, at yung palay natin ay makalanghap ng sikat ng araw. So yun, makatikim naman sila ng sikat. So lalaki yung ating mga palay, plus isprayhan natin ito ng amo. Ay 100% germination na 100% laki itong sisipak ito mga kabady. So yun, so panatilihin pa lang natin mga kabady na 100% wala tayong fertilizer na gagamitin dito, kahit hybrid lang to mga kabady. So ayan, so stay put lang kayo mga kabady, no? So sinama lang pala namin tong kanal mga kabady kasi kasama din ito sa malulublob ng tubig. So dapat nga pala mga kabady, kapag naggawa kayo ng punla ay lagyan nun yung kanal, kasi hindi talaga natin maiwasan na uulan ng malakas. So yung kanal siya yung nag-regulate ng tubig, kasi nga kapag hindi nilagyan ng kanal diyan, yung tinapakan ni Ricky Boys, at meron diyan sa taas yung sa labas ng yung sa straw, ay ma-wash out talaga yung mga punla. So yun, yan ang reminders mo natin mga kabady. So dapat nga natin itong as much as possible, hindi ito mabubuhay ito lahat, mga 90%, para kasya ito sa ating 3 hektarya. So ayan, napagandang binhi natin mga kabady, no? So ayun, yun lang aking So mamaya makita natin ang epekto nito. So ayan mga kabady, tingnan nyo yung kuhol. So yan, so tingnan natin kung nabuhay na ba, namatay na ba. So makikita natin mga kabady. So yun, tingnan nyo, wala na yung buhay mga kabady. Yan, hindi pa nag-isang oras na nisprayhan natin ay patay na yung mga kuhol. So ganyan ka-epektibo yung ating ginamit na medisina mga kabady na pangkuhol. So ayan, hindi na sila gumagalaw, at ngayon namumula-bula mga kabady, manganga sila. So yun, so hindi na paralyzed na siya, paralyzed na sa medisina, nahilo na mga kabady. So ayan, nang lutaw na mga kabady, bangkay na itong mga kuhol nito mga kabady. So safe pagkalipas ng sunod na araw mga kabady, ay kuan kanang safe na tong ating mga palay, kasi wala na kuhol. So ayan, tingnan nyo, baho yan mga kabady. So yun, safe na yan mga kabady. So pagkatapos pagkabukas mga kabady ay bubuhangan natin yan ng pilapil para mabuhay ng malakas yung ating mga palay nito. So yan, good job Jacob. So yan mga kabady, no? So malapit na lang nagtatapos ang aking video. Pasalamat muna ako sa aking mga bagong subscribers. So salamat po sa inyo, sa aking mga silent viewers ko dyan. Ay sana po mag-subscribe kayo at i-hit nyo yung subscribe button, notification bell, so para updated po kayo sa ating mga videos. So ating nga pala ay 1,000 plus na ating subscribers. So nag-increase na ito every day. Salamat sa inyong mga suporta mga kabady sa aking Facebook page din. So salamat. So yun, ayan, bye bye mga kabady. So ingat kayo palagi sa inyong buhay. Bye bye. So see you in the next vlog. Ha?